Well, ine-expect kong mangyayari ito sapagkat hanggang ngayon, sa kabila nung pangako ng Pangulo na bago nung nakaraang Disyembre 2025 ay mananagot, no, yung maraming mga big fish na nasangkot dito sa anomalyang na nangyaring skandalo at anomalyang ito, ay wala pa talagang na big fish, no, na nahatulan o inaaresto. So far, mga small fish, no, maliliit na isda na sangkot dito sa anomalya na naganap. Ang mga inaresto o kinulong o sinampahan ng kaso. Pero yung talagang tinuturing ng mga tao batay sa lumabas na ebidensya na big fish, no, o malalaking isda ay hindi pa ginagalaw. Kaya siguro lalo na yung mga big fish kasing ito na tinutukoy ko ay either kamag-anak ng Pangulo o malapit sa kanya. Siyempre, merong ano roon na parang tila pinagtatakpan ng Pangulo itong mga taong ito, lalo na yung matataas na opisyal na kamag-anak niya na nasangkot dito sa mga investigasyon. Yung impeachment process sa ating politika at proseso ay isang numbers game, no? Kaya ang ano man ang magiging mga batayan ng akusasyon, sa katunayan lang talaga yung kapag yung whole process mula sa paggagalingan nitong impeachment process, yung House of Representatives, numbers game yan. Kasi kung hindi makukuha yung halos 30% ng mga entire membership ng House na siyang magbaback up dito sa complaints na ito, hindi gagalaw itong proseso. Ngayon, isang step pa lang yon. Yun ding pag sinampa ito sa impeachment court, no, na ang na kung saan ang key player dito yung ating Senado, numbers game din yan, kasi kinakailangan two-thirds ng members ng Senado ang boboto para ma-impeach yung opisyal na sinampa sa kanila sa Senate Impeachment Court. Kaya the whole process is really political, very political at numbers game ito. Habang kontrolado niya at ng ruling party niya itong House of Representatives, hindi talaga gagalaw yan, itong impeachment process na ito. Maano yan either sa committee level pa lang, yung Committee on Justice ng House of Representatives, either mababara dyan o kaya kahit na iano nila sa plenary yan, yung yung desisyon o anumang resolution ng House Committee on Justice, yan ay haharangin sa plenary session kung hindi nila makukuha yung number o yung halos 30% ng buong members ng House of Representatives. Well, ano din dito na napapasama yung ano natin, no, yung imahe ng Pilipinas, no, na unstable yung ating political system, tapos yung ating kasi siyempre may epekto kasi ito sa ating ekonomiya, no, hindi maganda. So apektado din yung ating hindi lang yung imahe ng ating bansa at political system, pero apekto rin yung ating ekonomiya, at yun ang lalong masama kasi yung mga ordinaryong tao na umaasa sa sigla ng ating ekonomiya para sa kanilang kabuhayan ay definitely apektado. Kasi halimbawa yung masama yung ng ating ekonomiya, yung mga presyo ng bilihin ay tataas, tapos yung ating currency, no, Philippine peso, hihina, no?